para sa kanila. Pinapalaganap natin ang mabuting balita. No? Iniisip natin na ginagawa natin na nandito para tayo para tulungan sila. Pero anong nangyari? Hindi nila tinatanggap. Umaayaw sila. Anong sinabi ni Jesus? Kawawa kayo. No? Sapagkat ginawa na ang lahat para magsisi kayo. No? Pero anong ginawa ninyo? Binaliwala nyo ang mga kababalaghan na ginawa ko sa inyo. Binaliwala nyo ang mga kabutihan na binigay ng Diyos para sa inyo. Mga kapatid, isa ito paalala sa ating lahat, no? Na lahat ng kabutihan na natatanggap natin sa buhay natin, it calls us to conversion. Tama? May mga natatanggap tayong biyaya. Pero yung mga biyayang natatanggap natin, minsan natatanong ba tayo sa sarili natin, ano bang meron? Bakit nakakatanggap ako ng ganito? Bakit nakakaranas ako ng ganito? Because God calls us to conversion. Kung inanyayahan tayo ng Diyos, na kapag may mga dumadating sa buhay natin, either good or bad man yan, God is calling us to get closer to Him. Gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. No? Kaya mag-isip-isip din tayo, hindi sa lahat ng panahon na kapag natatanggap natin ang magagandang bagay sa buhay natin, nakakalimutan natin ng Diyos. Ayan. Kadalasan kasi kapag sagana ang buhay, kapag okay yung buhay, minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Pero alam niyo po ba, may mensahe doon. Kapag maganda ang buhay mo, ibig sabihin nun, God is calling you to get closer to Him. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat, pagbibigay ng oras sa Kanya, pagtulong sa kapwa-tao, sapagkat ikaw ay sagana. No? Ito yung hamon para sa atin ngayong araw. Hindi sa lahat ng panahon na kapag sagana tayo, wala, nakakalimutan natin ang Diyos. At lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may mga problema tayo. Bakit kaya ganun? Maalala lang natin ang Diyos kapag may mga problema tayo. Minsan sinisisi pa natin ang Diyos. Bakit tayo nakakaranas ng ganito? Bakit ang dami-dami natin problema? Pero minsan ba tinanong mo ang sarili mo, bakit ako nagkaganito? Ano ba ang mensahe ng Diyos para sa akin? See, the perception is different. Inanyayahan tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng mga karanasan natin sa buhay. Sa mga natatanggap natin sa buhay. Alam niyo po ngayong araw, ipinagdiriwang po natin ang pistahan o paggunita kay San Francisco de Assisi.